Internal opening. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan ni Naing ng Bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas tangali maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 4, 2023. Kaarawan po ng ating butihing Mayor Eric Olivares ng lungsod ng Paranaque at tayo po naman ay nagpapasalamat dahil sa kasalukuyan kasama po natin ito po si Doc Nel Silva na sa kasalukuyan siya po ay nagpa-unlock para po siya ay ating makasama dito po sa ating programa ngayong gabi. Doc, magandang gabi po. Okay, magandang gabi. Thank you, Kuya Gaspar. And it's nice to be back dito sa Paranaque at magandang gabi sa pagpa-unlock na ako ay makasama mo sa iyong programa at sa hinaharap ay magkakaroon na rin ng programa dito sa iyong himpilan at matuloy ko po ang aking advokasya na maparating ang mga magandang balita sa ating mga kababayan lalo na sa amin industriya sa mga security professional. So sa darating na linggo tayo po ay magsisimula ng ating programa rin dito sa Paranaque Net Radio na ang pamagat ay OMG, Oh My God, Usapang Seguridad at Serbisyong de Kalidad. Good evening, Kuya. Ayan, siyan po ay si Doc Nel Silva na kung saan naman ay sa usapin ng seguridad, sa usapin ng security at iba pang ahensya ng ating gobyerno. Ito po si Doc Nel Silva ay talaga naman na marami po tayong malalaman tungkol po sa kanya. No? At batid po natin sa kanyang mga pinagdaan ng trabaho naman. And of course, hingi po kami ng konting background sa inyo, Doc, kung okay lang po sa inyo. Okay. So magandang gabi ulit. Thank you, Kuya Gaspar. Actually, kaya nga po ang aking advokasya at programa ay tungkol sa usapang seguridad at serbisyong de kalidad. Alam mo, Kuya, kung hindi mo nitatanong, ako po ay dating security guard. At ang panahon na yan, dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, ako ay nangarap na makapagtrabaho para mapagpatuloy ko yung aking pag-aaral. Kaya pagdating ko dito sa Maynila, iba-ibang trabaho, Kuya, yung aking napapasukan. Ngunit sabi ko, parang hindi ko maitutuloy yung pag-aaral ko dahil sa hirap ng mga schedule sa trabaho na aking pinapasukan. At yun nga, ako napasok na isang security guard at doon nagkaroon ako ng regular na schedule sa aking trabaho at yun nagbigay daan para ako maka-enroll ng civil engineering sa TIP. At alam mo, Kuya, napakahabang istorya yan dahil from ordinary security guard, ako po ay of course iba-ibang larangan ng posisyon yung aking nagampanan at ngayon ito yung gusto natin ngayon bigay sa ating mga young professionals kung paano sila rin aangat sa kanilang pagsiservisyo at sa bukasyon na kanilang tinatahak. Opo, so napakaganda po pala dahil ito pong si Doc Nel Silva ay doon po sa usapin ng isang probinsyano nakipagsapalaran po dito sa Metro Manila. At nabanggit niya nga po na talagang sa usapin naman ng trabaho ay hanggang ngayon ay talagang bit-bit niya po yung salitang security guard. Opo. So, pagkakalam ko po, Doc, ay isa rin po kayo sa naging head ng Paranaque City College. Kung okay lang po sa inyo, Doc, bigyan niyo po kami ng konting kwento o tungkol po doon. Yeah. Kuya, at yan, no? Kaya sabi ko, it's nice to be back dito sa Paranaque. Kasi times ago ay tayo rin ay naglingkod dito sa bayan ng Paranaque.
tayo ay nabigyan ng pagkakataon ng ating noong Mayor Edwin Olivares para pamunuan yung pagtatag ng ating The First City College of Parañaque, which is na Parañaque City College. So ngayon, of course, matatag na yung ating kolehiyo. Ang dami na ng estudyante. Ngunit ako, nung ako ay umalis noong 2020, inaiba ko naman yung aking advokasya. Ako ay nagtayo ng isang security training school para maipagtutuloy ko yung aking advokasya sa pagtulong sa ating mga security guard. That's why at this moment, Kuya, ako ay nagmamanage ng Silver Point Training Institute of Industrial Security dahil gusto ko talaga ipalaganap yung professionalism sa ating mga security guard. At of course, tayo rin po ay professors sa Philippine Christian University at sa aming graduate schools. At tayo ay consultant din ng mga ibang security agencies at training centers and other schools also. So yun yung ating pinagkaabalahan ngayon, Kuya. Ayan, so mukhang doon po sa mga binanggit ng ating kasama na si Doc Nel ay tila sa kanyang magiging programa dito po sa ating himpilan ay tila punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng karunungan ang makukuha po natin dito kay Doc. Ganun din po sa kanyang magiging programa na batid po natin ito po ay napakalaga lalong-lalo na po sa usapin ng ating mga security. Yeah, Kuya. Actually, Kuya, ito ay naumpisahan ko na noong nakaraang taon. Nakawalong episode na ako the time. At marami talaga nagtatangkilik sa programa natin. Hindi lang ang mga security guard, at pati mga estudyante. Kasi tayo po ay nagbibigay ng libre, parang libreng kaalaman kung paano nila ma-develop yung kanilang sarili. Doon naman sa usapin ng professionalism at mahanda ang kanilang kakayahan para sa pag-apply sa mga trabaho. At tayo rin po, Kuya, ay tumutulong din doon sa mga security guards and other graduates sa college. Kung wala silang trabaho, ay nilalapit ko naman sila sa aking mga kilala. Ito yung mga mataas na opisyal na ngayon ay nandito sa Metro Manila. So hindi lang tayo nagtitrain, hindi lang tayo professors, tayo rin po ay nagbibigay ng tulong at pamamaraan na sila ay maka-apply ng disenteng trabaho at of course para makapamuhay ng marangal dito sa ating bansa. Kasi nga sabi natin, kapag mayroong magandang trabaho ang isang individual, kasunod niyan ay mabibigyan niya ng sapat na suporta yung kanyang pamilya at kanyang sarili. At domino effect kasi, Kuya, pag maraming trabaho at if you have already purchasing power, ay nababawasan yung krimen din sa ating komunidad. Ayan. So, suportado pa rin yung ating programa with that. Ayan, so napakaganda po pala dahil sabi nga po maliban doon sa pagbibigay ng karunungan o training, kapag sila po ay may maganda na pong mayroon na po silang training, kompleto na po sila sa requirement bilang security guard, kayo po pala nagre-repair din at nagbibigay ng trabaho doon po sa mga nagsisipagtapos sa inyo. Yes, Kuya. Actually ngayon napakaraming pangangailangan sa mga establishmento, yung kanilang pangailangan sa security guard. Kaya kailangan namin mag-produce ng maraming qualified security guard, professional and license para sila ay mapwesto sa iba't ibang mga establishmento, Kuya. Opo, so nabanggit nyo po, Doc, yung security guard. Actually, lilis lang po tayo, Doc, ng kaunti. Yung tungkol po sa usapin ng CAT, ROTC, kung okay lang po sa inyo, Doc, gaano ba kahalaga itong CAT o ROTC sa usapin ng disiplina, sa usapin ng seguridad ng ating barangay, ng ating siyudad o ng ating bansa? Kung okay lang po sa inyo yung po sa usapin ng CAT o ROTC, dahil ang mga security guard kailangan din po nila may kaalaman tungkol po doon sa usapin ng training, sa usapin ng ROTC. Ano pong masasabi niyo po, Doc, doon, Doc, kung okay lang? Okay, Kuya. At ito namang aking sagot, Kuya, ay ito ay personal kong opinion. Opo, okay. Hindi ko dala yung aking asosasyon or whatever. This is yung aking sariling pananaw dahil ako naman ay dumaan din dyan sa CAT, dumaan din ako sa ROTC. Alam mo, napakaganda naman talaga yung disiplina. Kasi doon nahuhubog yung ating tinatawag na nationalism at patriotism. Pagmamahal sa ating kapwa at pagmamahal sa ating bansa. Kasi kung may disiplina nga naman tayo o nasa sarili natin, domino effect rin na ganyan ay makakaroon tayo ng maganda ring trato sa ating kapwa dahil may disiplina at mayroon tayong pagmamahal sa ating kapwa at sa ating mga kalikasan. So para sa akin, maganda ang may dudulot niyan
At yan naman ay nakita natin yung bunga niya no mga panahon na yan ay na-implement pa dito sa atin. Again, this is my own opinion, Kuya, regarding that particular aspect. Ayan. Ayan, so ako naman po, Dok, nagpapasalamat po ako doon sa binigay niyo po ng sariling opinion sa usapin ng CET o ROTC dahil tila ito po ay nagiging mainit din ang usapin, di ba? Sa usapin ng edukasyon na sinasabi nga po nila na yung iba ayaw, ang iba naman talagang kailangan, lalo na po yung inaano ng ating butihing Vice President na ito pong si Sara Duterte, tila gusto niya na maibalik ito. Yeah, okay, Kuya. Tama rin naman, no? Para of course, mahanda rin yung ating mga kabataan, mahanda yung ating mga youth in terms of that particular aspect. Ako rin po kasi, Kuya, ay reservist din. Ako ay reserve officer ng Philippine Navy. At of course, nakikita natin yung kahalagahan ng training at proper discipline also. At yun din yung aming, of course, binibigay sa aming training sa aming mga security guard, yung proper discipline at yung proper decorum. At makikita natin yan, yung professionalism pag sila ay nagpe-perform ng kanilang trabaho sa iba-ibang mga kumpanya. Opo, so tama, so maganda po. At saka, actually, ayaw ko naman masyado itong patulan. Ano lang po tayo ng kaunti, di ba? Kasi dati-rati, may nung mga kapanahonan natin, mayroon po CET, mayroon ROTC, Opo, pero nung mga nagtagalan, natanggal na nga po yung CET, hindi na mandatory, Opo, at ang problema nga po rito, sinasabi na may pag-aaral na yung pong ating mga estudyante at lalo na sa iba't ibang universidad, lalo na yung mga pampublikong universidad, ay tila yung mga kabataan instead na maging katulong ng ating gobyerno para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, sabi nga po nila yung iba ay tila naliligaw. Ano pong opinion niyo po doon, Doc? Yung pagdating kasi dyan, Kuya, dapat yan ay nagsisimula sa ating bahay, sa ating tahanan. Okay. Tayong mga magulang kung paano natin inuhubog yung ating mga anak at sila ay natin sinusubaybayan para maging isang magaling at marangal na isang mamamayan. Ayan, tama po. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kababayan, sa ating mga nanonood, ang ating pong programa ngayon ay pa lang po ito kung sa parang papyaw pa lang po muna dahil ito pong ating kasama na si Doc Nel Silva naman ay talagang medyo iba po ang level niya at tayo naman po ay nagpapasalamat dahil nakasama po natin siya ngayong gabi at yung pong ating mga tinatalakay actually as of now is mga sarili lang po namin itong opinion at tila hindi talaga totally kami nagkaroon pa ng paghahanda rito pero pagtiyagaan nyo na lang po muna dahil ito naman is pre-opinion. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan bago po tayo magpatuloy magbibigay po muna tayo ng maiksim patalastas.
already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa, kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya, mga by 3 Okay, so tayo po ay muling babalik at yung pong pinapakita natin na video, yung po ay kaganapan ginawa po diyan sa lugar ng coastal areas diyan po sa diyan po sa may malapit sa isang resort at makikita po natin napakarami pong sumama o nakipagtulungan para po malinis ang nasbanggit na lugar. Opo, so okay, so tayo po ay muling babalik. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:49 ng gabi. At siyempre kasama po natin ngayon ito pong si Doc Nel Silva. At yun nga po inuulit po natin. At Doc, kanina po pala nandiyan po ako sa lugar ng City Hall. Natsimpuan po natin na nagkaroon ng tinatawag na opening o yung pag-open ng benchmark na tinatawag sa usapin po ng sisterhood Opo, dahil yung pong ating mga mayor galing po doon sa Guam
nandito po sa lungsod ng Parañaque upang pasinayaan yung pong pagkakaibigan o sabihin po natin na pagkakaroon ng magandang ugnayan na kung saan nandoon po sila sa City Hall. Ano? Opo, Dok, kung okay lang po sa inyo kasi sa usapin po nung pakikipagkaibigan, sa usapin ng sisterhood, parang napakahalaga po ito sa isang bayan, sa isang syudad o kaya sa isang bansa. Sa inyo pong pagkakaalam, Dok, bilang isa naman na sabihin po natin isang educator, kung okay lang po sa inyo, Dok, ano po ang impact nito sa atin? Both side naman, halimbawa sa Guam at saka dito sa lungsod ng Parañaque. Okay, maraming salamat Kuya. At bago ko sagutin yan, at magbigay ng ating binabati ko pala yung ating butihing mayor. Happy birthday, Mayor Eric Olivares. Remo, idol ko yan si Mayor Eric Olivares sa education. At of course, si Kuya Edwin Olivares at yung buong mga taga-Parañaque. So doon sa sinasabi mo Kuya, napakahalaga kasi niyan yung sisterhood ng cities natin. No? Naalala ko pa nung ako ay nasa Parañaque City College, nagkaroon din tayo niyan at dumalaw sa amin sa campus yung ating sister city sa Korea. At of course, alam naman natin pag mayroong ganun, ang mga pag-usapan dyan is paano ba magkaroon ng palitan yung dalawang syudad in terms of kung anumang terms and condition doon sa kanilang sisterhood agreement. So wala dyan, of course, yung mga moral obligations, professionalisms, Okay. and ano bang suporta, pati rin, pwede rin sa education, sa estudyante, pwede magpalitan ng tawag nating student exchange. At of course, paano ba, baka pwede natin silang imbitahan para magtatag ng negosyo dito sa Parañaque, itong mga may kakayahan na magtatag, and vice versa later on, tayo namang mga Pilipino pag pumunta doon sa lugar nila, ano bang maaambak natin na makakatulot, magsusuporta din sa kanilang city. So, nakasaad naman yan sa kanilang memorandum of agreement doon sa kanilang cityhood na magsuportahan yung bawat isa. Pag Kuya, kung pag-usapan natin kung halimbawa lang yung magkapit bahay, di ba? Kung halimbawa natin magkapit bahay at mayroon kayong agreement, ibig sabihin, maiwasan natin yung mga sigalot at maayos at magtutulungan sa panahon ng emerhensya, nagtutulungan yung dalawang pamilya. So ito naman in terms of the city. So ang dami talagang pakinabang ang dala ng sisterhood na yan. At napakaganda at mayroon palang ganon na nagaganap sa atin dito sa city ng Parañaque na tayo nagkaroon ng sisterhood sa Guam. So malaking epekto yan sa ating ekonomiya at ganon din sa ating mga kalahatan sa bawat syudad, Kuya. Okay, so Mr. Chairman, palabas mo nga yung video natin kanina para makita natin. Ano? Gusto nga siya nilit, kinukuha na siya. Ilang mahirap na. Kailangan daw siya doon. So may mga polis tayo. Sir, come here. So tell me about what are your features here? Or later siguro together with the delegate. Morning everybody. Our head of the command center. Good morning. Our leaders from 6 regions in Guam. Yan po ay si Doc Ted Gonzales na kung saan naman doon po yan sa loob po ng DRRMO mismo. At pinapakita po ng ating mayor, kasama po si ang head ng DRRMO na si Ted Gonzales, doon po sa ating mga bisita na galing nga po sa, yan po mga mayor po yan galing po sa Guam, ano? Ayan. Also cater the 911 our national hotline. We have public safety and so from the call they also be transferred to computer aided dispatch to our dispatchers. So whatever they need, mostly ambulance or fire. So that's how it goes. As well. So we installed CCTV cameras in major thoroughfares. Yes, we installed approximately 100 CCTVs on the major thoroughfares for monitoring.
with that, when we detect anything, we have a PFP, our Bureau of Fire Protection representative here. We also have the PNP, our police representative here, and also for Panayaki, yeah, for our area of How long is the data stored? How long is the data stored? oh, 30 30 days. So 30 yeah. days, it's automatically It's erased. in our also now, actually, currently we are monitoring the typhoon. There's one coming. So it's inside the Philippine area of Christmas Village, but it's on the north part of the Philippines. So, but that's why we feel some gustiness of winds and rain, occasional rain lately. So it should be out by a day or two. And what's good to note is that we have 16 barangays in our city. Each barangay has its own command center. And we also installed CCTV cameras in major streets in their respective barangays. Are the CCTVs funded by the government? Yes. We actually provided a link And it's to the connected. to the- Are there any redundancies on the installation just in case the Yeah, actually, we plan on our next phase to create our redundant command center. Just in case something happens, we have a redundant. And our plan is to come up with an evacuation center for each barangay. And we're going to fund that. In case of economic risk, typhoons, fire, earthquake, they can stay in a place where it's a temporary shelter. Yeah, so And we're going to have the TRMO assessment training center training also. center, yeah, for tourism operators. Training. Technical skills, purchase medical services, training, because I am the First aid. so the emergency operations portion, does it you're connected directly with the police and the fire? We have actually We have on representative duty on duty, police to officer expedite and fire. everything. I mean, goal is to Where's the police officer? There's the police There officer. you go. And the fire The officer. fire is on its It's on its way. The goal is to minimize to maximum previous response time. So actually, from the call take, we provide initial response and basic first aid and everything is provided while it's actually So we also level up. We have an alert system here. So in normal days we have the white alert, and now we are on blue alert. It means all agencies are on standby. So once we elevate on the red alert, then we should be representative of the clusters, health clusters coming in from health. It depends on the situation. From other CSW, our social workers, we have 10 clusters that will come in and join What's forces. this? They have the police now to enter the door. Yes. I do have one more question when it comes to the storm. Does this operation center turn into something else once the storm becomes a threat to the region? Yes. That's why we're on a blue alert. So how does this change? For on a white alert, we have the Commissioner Ace Albert, who's the emergency operations center manager. Once it elevates to red, they come in, and it'll become the emergency operations center director. So, in fact, in terms of management, it elevates. When we connect to the national, now we are connected to Shore. We are connected to we have a virtual command center linked to the national. So there will be a seamless coordination communication anytime we need it. Prior this virtual thing, we have the radio. We still have that. Okay, you still have that. Yeah, we still have that. Just for redundant. So you know we had a storm this past. The response being on. And that's why I asked the question. And then he answered another question that hey, it was virtual, but they're still being
especially for associated production. So we have redundancy, we have we need to handle even the generators that this command center is independent. So it does not be we need and constant And also preventive measures. So we have also forgot to mention our resources. Ayan, so makikita po natin sa video, no? Opo, so iyan pong mga ano na yan ay ating pong mga kasisterhood na galing po sa bansang Guam. Opo, so napakaganda po ito dahil ang ating pong siyudad magiging sisterhood na po sila. At kung sakasakaling may mga Pilipino po tayo doon, Dok, ano, may kababayan po tayo roon, kahit papano magkakaroon po ng extension doon po sa usapin ng trabaho, sa usapin ng moralidad at iba pang mga legal as na aspeto, lalong-lalo na po doon sa usapin ng bilang kababayan natin. At may inaasahan na tayo na may magiging kasangga na tayo. Magpoproteksyon na doon po sa ating mga kababayan sa lugar ng Guam. Ano? Opo, kuya. Talagang ano yan, kung sabi nga, win-win bawat city, yung pagiging system mo. Lahat yan ay makikinabang at malaking makikinabang ng bawat city. And hoping nga, kung sila ay magdadala ng negosyo dito sa siyudad ng Parañaque, of course, lilikarin yan ng maraming trabaho dito sa ating siyudad. At matutulungan natin lalo yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Parañaque. Ayan. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng 9:02 ng gabi. So bago po tayo magpatuloy, regards po muna natin yung pong mga nasa online, ano? Opo, ito pong si JJ Sigira, ganun din po ito si Boss Mark Allen Bisa, and of course, ito pong si John Carlos Graho, maging ito pong si Miss Presi Lazaro, ano? At ganun din po si Manoy Errol Consultada kami dyan po sa lugar ng siyudad ng Baguio, and of course, yung pong ating kaibigan na si Idol Sana Illustre, dyan po sa lugar ng Cavite City, ganun din po si Idol Leo Bilan, ano? Oo, ng Brigada. Regards ko po kayo at nagkita kami kanina diyan po sa birthday celebration ng butihing Mayor Eric Olivares. Palakpakan po natin. Opo, so doon po pala sa ating mga kaibigan, opo, so yun po sa ating mga kaibigan, sana yung pong sa usapin po nung mga pangunahing bilihin, ganun din po doon sa usapin ng bigas, ganun din po doon sa sinasabi nga pong pagtas ng itlog, hindi muna natin tatalakayin ngayon at baka bukas, ano, dahil sa kasalukuyan kasama po natin ito po si Doc Nel Silva naman, na kung saan talaga naman tayo po ay nagpapasalamat dahil siya po ay kasama natin ngayong gabi. So batid po namin na kami ay nagsimula naman ng alas 8 sa kasalukuyan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:03. Siguro, Doc, pwede na po tayong ano pa po ba pwede nating mapag-usapan? Kuya, siguro ganito na lang ang aking paanyaya. Simula sa linggo po, sa October 8, ganap ng alas 3 ng hapon, at magkakaroon ako muli ng pagbabalik ng aking programa, OMG, Oh My Guard, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad. At tayo magbibigay ng mga kaalaman tungkol sa seguridad at yung magandang mga pangangugali ng isang trabahador o ng isang mamamayan sa ating lipunan. So magiging hopefully maging regular program ko yan tuwing linggo as advocacy para nga at makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan. At kuya, siguro samantalahin ko na rin yung oras na nandito ako para anyayahan yung ating mga security professionals sa buong Pilipinas and maybe abroad, na yung aming organisasyon po, kuya, the Philippine Society for Industrial Security. Ito po ay asosasyon ng mga security professional sa ating bansa, na kami po ay more or less nasa 30,000 mahigit na miyembro, ay magkakaroon po kami ng the 16th Security Management International Conference, at ito ay gaganapin sa November 20 to 21 sa Grand Ballroom ng Okada, Manila. So marami kaming invited guests, at dito tatalakayan ulit yung mga makabagong pamamaraan para sa security and safety
ng ating mga aming mga nasasakupan, at mayroon tayong mga invited guests from other countries also, at mayroon rin tayo mga delegates from other countries. At samantalahin ko na rin, kuya, na nandito ako at sabihin yung aking kumpanya, the Silver Point Training Institute of Industrial Security. Kami ay located sa Pasay, corner ng FB Harrison at Hilfuyat. Kami ay nagtitraining ng security services and C2 at lahat ng mga licensing training para mabigyan ng lisensya ng PNP Susya yung ating mga kababayan, at sila ay may pasok natin ng trabaho sa iba't ibang mga negosyo dito sa ating bansa. Good evening, kuya, at maraming salamat sa pag-imbita, at maimbita ko na rin sila na simula sa linggo tayo ay magkakaroon na ng regular program dito sa inyong himpilan. Good evening. Ayan, so maraming salamat, Doc. Na tama po ang binanggit nyo, yung pong pagkakaroon po ng training sa ating mga security guard, at the same time po doon sa ng safety, lalong-lalo na po sa ating komunidad, So napakaganda po pala. So batid po namin na Doc na ang inyong pong layunin ay napakaganda, at inaasahan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nag-iisip na pumasok sa trabaho bilang security guard, o kaya yung mga security guard na sa kasalukuyan hindi pa kumpleto ang kanilang mga dokumento. Siguro po yung programa nyo po, maging yung kumpanya, ay ito po ay isang kasagutan para sa kanilang problema. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, at i-exit na po ang ating kasama na ito po si Doc Silva. So maraming salamat, Doc. Mr. Chairman Patalastas, please. Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga Okada, mamaya mga by 3 Good morning, Kendall.
Ayan, so tayo po ay muling babalik. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:12 ng gabi. Si Doc Nel Silva umiksit na dahil siya po ay may kasama at talagang oras po natin ay alas 9 na. Okay, so wag po kayo mag-alala dahil sa linggo ay magkakaroon na po ang programa ang ating kasama kanina na si Doc. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:12 ng gabi. Opo, so kanina po, so yung po mga kaganapan dyan po sa lugar ng Parañaque, dyan po sa Parañaque Sport Complex ay talagang napakaganda po ang celebration ng butihing Mayor Eric Olivares dahil yung pong mga departamento, bawat departamento po ay nagkaroon po noong sabihin po natin may pinakita po silang mga ganap na kanya-kanya pong diskarte, kanya-kanya pong palabas. Napakaganda po yung naging outcome. At maliban po doon, siyempre yung pong ating butihing Mayor Eric Olivares, bago nangyari yon, so noong Lunes, Martes ay napakarami pong activities ang ginawa in celebration po ito sa ating sa birthday ng ating butihing Mayor Eric Olivares. At ganun din kanina pong hapon pumunta po tayo dito sa children with special needs diyan po sa lugar ng Santo Niño at namigay po noong mga laruan, yung po naman isang Rotary Makati na ito po ay pinanganuhan po ni Doc Lorelay at ganun din po ng ating butihing konsyal, ito pong si Konsyal Marvin Santos, and of course naman itong si Konsyal Reco Gulis, kasama po ang butihing Mayor Eric Olivares. So palakpakan po natin. So bago po tayo magpatuloy, regards po natin yung pong ating mga kasama, yung pong mga nasa online regards po natin yung pong ating mga nasa online. Ito pong si John Carlos Grajo, Ferdinand Obra, regards po natin si Ferdinand Obra, and of course ito pong si Yel Trillanes, kasama po dito si Disa Manso, so regards po natin. Regards ko po kayo at binabati po natin siya ng happy birthday. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, sana yung po mga hindi po natin nabanggit pagpasensyahan nyo na po dahil tayo po ay tila kapos sa oras at kasama po natin si Doc. At sabi nga po ang kaganapan naman po dito sa lungsod ng Parañaque ay napakarami lagi araw-araw. So para po sa mga karagdagan natin, karagdagan po nating balita naman, ito pong Festival of Talents at Toys Donation ginanap sa CSN Center. Ito pong tinatawag na Children with Special Needs. At isang masayang programa ang idinaos ngayong hapon sa Parañaque City for Children with Special Needs sa Barangay Santo Niño matapos na isagawa ang Festival of Talents. Dumalo sa programang ito si Mayor Eric L. Olivares kasama si District 1 City Councilor Marvin Santos, District 2 City Councilor Reco Goles, Center for Children with Special Needs Administrator Ms. Nisi Bacolod, Parañaque Health Center Office Head Dr. Maria Lorelay S. Obed at ang pamunuan ng Barangay Santo Niño sa panguna ni Barangay Captain Johnny Co. Sa naturang programa na ito ay tinampok ng mga bata ang kanilang galing at talento sa pagkanta at pagsayaw na nagbahagi rin ng number sila Mayor Eric at District 2 Councilor Reco Gulis at nagtanghal din ng isang sayaw. Palakpakan po natin. Maliban dito sa Festival of Talent, isinigawa rin ang turnover ceremony ng 100 laruan ang Rotary Club Makati Southeast sa panguna ni Club President Ms. Juliet Bantiling sa Center for CSN. Ayon sa punong lungsod, ang Sensory Builder Countdown Toys na donasyon ng Rotary Club of Makati Southeast ay
malaking tulong sa mga bata upang ma-develop ang kanilang motor skills, gayon din na masulong ang kanilang social skills. Ang programa ito ay isa sa mga programang inilatag ng lokal na pamahalaang lungsod ng Parañaque para sa isang linggong selebrasyon ng karawan ni Mayor Eric. Ito ay nasa ikatuparan sa tulong ng pamunuan ng CSN Center sa panguno ng pamunuan ng si Ms. Nestle Bacolod. At ganun din po itong Head Dr. Maria Lorely S. Obed at Rotary Club of Makati. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga kaganapan. Siyempre, dito pa rin po sa lungsod ng Parañaque. Ginawang kaninang umaga ang araw ng pasasalamat ng Parañaque City Sport Complex bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ng ni Mayor Eric Olivares ngayong Miyerkules, Oktubre 4. Ang araw ng pasasalamat ay isa sa mga programang nilatag ng lokal na pamahalaang lungsod ng Parañaque para sa isang linggong celebration ng karawan ni Mayor Eric Olivares. Ito ay nasa katuparan sa tulong ng City Tourism Office at Public Information Officer in charge Melquadis Alipun na siyang nagsagawa ng naturang aktibidades. Opo, so kaninang umaga, no, napakaganda po ng mga presentation nung mga nagsilahok doon po sa nasabing Patimpalak. At yung pong celebration ng ating butihing Mayor Eric Olivares ay talagang napakaganda po, the best. Talagang the best po yung celebration. Opo, dahil yung pong mga nagsidalo, yung pong nagsipagdatingan, at ganun din po yung mga nagsipag sumali sa Patimpalak ay talagang feel na feel po nila ang kanilang presentasyon. Yun po ang the best, ano? Yun po ang the best. At maliban po rito, nagkaroon din po nung misa ng pasasalamat. Oo po, idinaos na kaninang umaga sa Parañaque City Hall Grounds ang misa ng pasasalamat para sa pagdiriwang ng karawan ni Mayor Eric L. Olivares. Ang Thanksgiving Mass na ito ay bahagi ng isang linggong pagdiriwang ng nasabing celebration na nagsimula from noong Setyembre 30 at matapos hanggang Oktubre 7. Dumalo rin sa misa sina Vice Mayor Joan Villapuerte, District 1 Representative Edwin L. Olivares, District 2 Councilor Tenis Plana, Ms. Eva Olivares, mga kapitan ng barangay, City Administrator Attorney Voltaire de la Cruz at mga pinuno at kawini ng iba't ibang departamento ng pamahalaang lungsod. Palakpakan po natin. Opo, so yun po ang mga kaganapan kanina at bukas, tuloy-tuloy pa po yan. Isang linggo po yan, magtatapos po yan sa Sabado. Opo, kaya po yung po mga ating mga kababayan na nasa online, regards ko po kayo. At tayo po ay malapit na po magtatapos dahil ang oras po natin ay ganap ng alas 9:20 ng gabi. Ngayon po ay Oktubre 4, taong kasalukuyan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, ano? Lalong-lalo na po dyan sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarines Sur. Regards ko po kayo, ano? Regards ko po ang Family Latam, Cubilla, Sape, ganun din po yung Cielo, and of course, ito pong yung pong ating mga kamag-anakan dyan, yung po Panis, Pida, at Cubilla, regards ko po kayo, no? So, doon po sa ating mga kababayan na talagang matagal na po tayo, no? Almost 1 year na hindi po tayo nakapag-uwi, kaya sa pamamagitan po ng ating programa ngayong gabi ay binabati ko po kayo kasama na po itong ito pong si Yel Trillanes, ano? Ito pong si Yel Trillanes, siya po ay ating kamag-anakan, ano? Regards ko po kayo. Regards ko po kayo.
At syempre, hindi pa mawawala ang ating kumustahan. Regards po natin, ito pong miyembro ng Kapulisan ng Lungsod ng Parañaque. And of course, ito pong mga kasama po natin sa Parañaque Net Radio Worldwide. Maging ito pong Values Formation Spiritual Transformation Incorporated. Regards ko po kayo. At ganun din po ang ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Regards ko po kayo. So dahil matagal-tagal na po tayong hindi nagkita-kita, sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa kasalukuyan. At syempre ang ating mga kasama dito sa Pamalaan Lungsod ng Parañaque sa panguna po ng butihing Mayor Eric Olivares. Happy birthday. And of course, ito pong ating butihing Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte. Kasama po ang ating mga konsyali sa Distrito 1 maging sa Distrito 2. Ganon din po siyempre binabati rin po natin ang mga department heads of the City of Parañaque sa panguna po ng butihing Attorney Volter de la Cruz, maging ating City Treasurer's Office at Professor Anthony Polmano, and of course ang ating Public Information Office, wala pong iba, ito pong si Mel Quadis, Sir Mel Quadis Alipon, 10 ng ating mga kasama dyan po sa Public Information. Regards ko po kayo. At syempre malapit na po tayo magtapos. Bago pa rin ang ating ang ating pong mga kasama, syempre binabati din po natin si Disa Manson, no? Regards po natin dahil nag-celebrate po ng birthday ngayon. So maraming salamat sa blowout, ano? Opo, halos kasabay po pala ng ating butihing mayor ang birthday nito na si Miss Disa naman. Okay, so so ito po ganito yan, ano? September na po ngayon. Di ba? September, October na po ngayon. Malapit na po ang Pasko. Kaya sa ating programa, mula po bukas, ang tugtog po natin Pasko, yung mga Christmas song na, no, para naman ma-feel natin dahil minsan nakakalimutan po natin na mag-celebrate ng Pasko. Ngayon, umpisan po natin ng maaga para pagdating po ng December 25, talagang hindi na natin makakalimutan, ano? Ayan. So, okay po. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. At yung pong mga nagsihabol, ano, yung pong si Miss Maria, si Miss Reza Palana Soyom, regards ko po, iyan po ay ating kaibigan. Ganun din po ito pong si Paul Del. So regards po natin, ito pong si Paul Del, nasa kasalukuyan, nasa online. So regards po natin, ano, at bukas, sana mayroon pa po tayong programa bukas. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. Mr. Chairman, happy birthday with greetings to Mayor Eric L. Olivares.